You may be seated. I would like to deal tonight with words coming from Romans chapter 12, beginning from verse 1 and up to 2. This is a very popular verse in the Bible. In Romans chapter 12, it's Paul saying, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, acceptable, and the perfect will of God. I would like to deal this last word from this verse saying the perfect will of God. So, I would like you to understand that there is a will of God. And knowing the will of God is a journey of faith. It's a journey of faith. Because we will not just be contented na tayo ay naniwala kay Jesus. Tapos umupo tayo dyan, nagpabautismo at dumadalo sa gawain. Sa kabila ng pagtanggap natin sa Diyos, kailangan nating marating yung kalooban niya. No? Ang pagtanggap kay Jesus ay isa lang sa mga kalooban ng Panginoon. Marami ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. There are general will of God in the lives of a person, and there is also the specific will of God. But going through the journey of our faith, mga kapatid, amen. Hallelujah. Praise God. Can we clap our hands to the Lord, mga kapatid? Amen. Pasensya na mga kapatid, medyo nabablangko lang ako. Amen. So, my best friend passed away and I can't hold, mga kapatid, my emotion. So, I'm very sorry. But God is good. His will is with us, mga kapatid. Amen. Okay, so, just to begin, mga kapatid, after receiving the Lord Jesus Christ, amen, our desire becomes different. Nag-iiba na yung ating desire ng puso natin, mga kapatid. And our desires now is about the will of God, yung kalooban ng Panginoon. Nung tayo wala pa po sa Panginoon, we don't really want to be here in the church. Ayaw natin nakikinig ng Word of God. Para sa atin ito ay it's a waste of time. Para sa iba ito ay hindi gaanong mahalaga. But after we receive Jesus Christ, nag-iba yung desire ng puso ng tao. Suddenly, we want to go to church na every Sunday. We want to listen to the sermon. We want to listen to the Bible study. Now, nagkakaroon ka ng interest sa pananalangin, nagkakaroon ka ng interest sa pakikinig ng Word of God. Because our heart becomes slowly, hindi mo lang nalalaman o napapansin, but slowly, your soul is into knowing the will of God sa buhay mo. No? May kalooban ng Diyos sa buhay natin. But to know that is another journey of our faith. So, yung rate ng comprehension natin sa truth, yung pagkakaintindi natin sa salita ng Diyos, sa katotohanan na salita ng Diyos, ay nakadepende sa understanding natin doon sa will of God. Kapag hindi pa natin naiintindihan ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, mababa ang interest, o level, o rate ng interest natin sa Word of God. Kapag dumadami yung
natututunan mo sa Panginoon, nakikilala mo ang Diyos, naiintindihan mo yung kalooban niya, ang nangyayari mga kapatid ay unti-unti na ang interes mo ay papunta sa kalooban ng Panginoon. Lumalalim yung pagkaunawa mo sa katotohanan. Nagkakaroon ka ng malalim na burden sa salita ng Diyos. And that is because you know the will of God. We need to understand the will of God. Why? Because the deeper relationship comes from knowing the will of God. Kung hindi po natin malalaman, mauunawa yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, hindi tayo lalalim sa pag-ibig. Magiging ang pag-ibig natin ay parang bata na hindi na nag-mature, na hindi na ito umabot sa maturity. That's why we need to understand the will of God. And in understanding the will of God, it only troubles us when we begin to think. When we begin to think that God is thinking the way we think. Or God measures the way we measure. Or God's temperament is the same with our temperament. And it troubles us more if we see God's capability as our capabilities. Anong ibig sabihin nun, Pastor? Maguguluhan lang tayo at hindi natin maiintindihan ang kalooban ng Diyos kung ang ating iniisip ay kung ating iniisip na ang Diyos kung mag-isip ay katulad ng ating pag-iisip. Mas lalo daw nating hindi mauunawaan ng Word of God kung titingnan natin o aalamin natin na ang panukat ng Diyos ay parehas sa panukat nating mga tao. Ang mood ng Diyos ay parehas sa mood ng tao. Yung capabilities ng Diyos ay katulad ng capabilities ng tao. Hindi po. Pag ganun yung ating pong kaisipan, it will draw you far from the will of God. Ang hirap maintindihan ng kalooban ng Panginoon. Kasi palagi mo siyang minimeasure based on ikaw. Ang Diyos din siguro naiinis sa ano. Kasi ako mainisin siguro ganito iniisip ni Lord sa akin. Kasi if we are going to think that God thinks the way we think, then we are in trouble. Romans 11:33 to 34. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge. Ang grabe daw ang lalim at yaman ng wisdom, runong at kaunawaan o knowledge of God. How unsearchable are His judgment, and His ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord? Sino daw ba ang makakaalam sa isipan ng Diyos? Or who hath been His counselor? Sino bang nagturo sa Kanya? Sino bang teacher ni Lord? Wala po. God is unsearchable. His judgment is unsearchable. Pwede mong sabihin, Lord, dapat ganitong ginawa mo sa Kanya. Well, that's your judgment. That's your opinion. But God's judgment is unsearchable. Hindi mo malalaman, ni hindi magbibigay ang Diyos ng hint. Now, this past few days, I want to connect this, mga kapatid, to the will of God. Tayong mga Kristiyano, as we journey in our faith, mga kapatid, as you notice, may mga bagay na unacceptable sa buhay natin. Especially when we feel grief. No? Kapag tayo ay nalulungkot, nagkakaroon ng emotional struggle, mga kapatid, it affects our faith. Sometimes, we question faith. But faith is something that fixed.
that is not movable by any emotion. Kung will of God ang pag-uusapan, ang hirap intindihin. May theological, ano tawag dito? Let's say perspective, or may theological parang effect siya. Halimbawa, pag nakakita ka ng isang taong kriminal, taong nanalbahi sa kapwa-tao, at nakita mo siyang namatay at nanlaban sa pulis nung hinuhuli, you feel like, oh, dapat lang sa kanya yan. Because that's the justice that he need to face. Yan yung justice dapat, ganyan. Tama lang yan. Pero kung paano, halimbawa, may isang bata na nasa labas na ng bahay, walang kamuwang-muwang na naglalaro ng kanyang laruan, at mayroong isang tao na masama at nagpaputok ng baril at may stray bullet na tumama sa bata at namatay ang bata. Now, faith becomes affected. Lord, anong kasalanan ng bata? Okay lang kung tumama yan sa barumbado eh. Okay lang kung tumama yan sa palaaway. Kung tumama yan sa masama, okay lang eh. Pero yung bata, Lord, walang ginagawang masama. Ako kanya ibig sabihin. Sometimes, grief makes question about faith. Sa sobrang lungkot, sa sobrang, it's unavoidable emotion. Actually, grief is unavoidable emotion. Hindi mo ito matatakasan. Maybe you are, hindi mo ramdam ngayon, pero all of us, one day, will grieve. And in time of grieving, sometimes faith is affected. Because you start to question, Lord, where is justice? Isang bata versus isang masama. Ang masama, hindi namamatay, hindi namatay, pero look at the bata, walang muwang, pero namatay. So, grief will attack us. And if we don't know the will of God, nako, backslide ang bagsak mo. Because you will start question God, Lord, why it is happening to me? Lord, matapat ako naglilingkod sa iyo. Pero bakit wala akong trabaho? Lord, matapat akong nagsisilbi sa iyo, Panginoon. Faithful ako, nagde-devotion ako. I did all my best, Lord. Pero bakit parang ganito ang buhay ko? So you start questioning God na. If we don't know the will of God, your understanding about the truth will be shallow. Napakababaw. Hindi lalalim. And God called us into knowledge of Him. Grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Gusto ng Diyos mag-grow tayo, mga kapatid. So na-connect ko siya doon because knowing the will of God is important. Don't just go to church and sit down and listen to the sermon. Know the will. Alamin mo yung gusto ng Diyos sa iyo, sa akin. Kasi unless na yun ang maging goal natin, every Sunday will be just an ordinary Sunday. Every Wednesday is just an ordinary Wednesday. Every conferences, every camp, every activities is just an ordinary activities, spiritual activities. Kasi you don't have the goal of knowing the will of God. Because carnal thinking cannot comprehend spiritual things. It cannot be. Kung gusto nating malaman ang kalooban ng Panginoon, we must look at the very nature and the very purpose of God. If you know the nature of God, you will know the will of God.
Of course, the will of God or the purpose of God and His nature cannot be separated. Kung ano ang Diyos, nandun ang kalooban niya. Parang ikaw, parang tayo. Diba? Kung tayo ay mainitin ng ulo, alam mo na kung sino ka. Alam mo na kung ano siya. Bugnutin, ano pa, palaaway, diba? So alam mo na kung ano siya. So, knowing the nature of God will lead you to know the will of God. Let me tell you first, God is rational. Ang Diyos, mga kapatid, ay hindi nababaliw. At kailanman ay hindi magiging baliw. God does not lose His head, especially in a tight situation. Lalo sa mga pressure, mga kapatid, ang Diyos ay hindi natataranta, mga kapatid. Nakapag-iisip ang Panginoon. He is not capable of making poor judgment. Hindi kailanman ang Diyos magkakaroon ng maling decision. He will never do that and He cannot do that. Why? Because He is the wisdom. Sa yung dinidescribe doon sa book of Proverbs, mga kapatid, God is wisdom. Dinidescribe yun ni Solomon. Kung ano, hindi nga describe ni Solomon halos Pero ang dinidescribe niya is the wisdom of God. His nerves do not go to pieces under pressure. Diba? Tayo, magkasunod-sunod lang ang problema, ala na. Marami na tayong lalabas sa bibig, marami na tayong magagawang hindi magandang decisions because we are under pressure. And never did He show a spirit of retaliation. God will never retaliate. Mayroon lamang ang Diyos na nilagay sa Biblia for the retaliation purposes, yung judgment na sa dulo. Pag bandang huli, pag hindi tayo nanampalataya sa Kanya, mayroong panahon ng paghuhukom. So tingnan nyo maigi, kung ang Diyos ay naglagay ng panahon ng paghuhukom, ibig sabihin, kung mayroong mang retaliation, kung mayroong mang galit sa Diyos na lalabas, hindi mo yan mararamdaman ngayon. But there will be time that God's retaliation, that God's judgment will come. Ay nakakatakot po, mga kapatid. How do you reconcile these things? Myanmar earthquake, mga bagyo, calamities. God is not yet in the judgment. He is not yet in the judgment. But these things are happening. Lalo na siguro kung sa panahon mismo ng paghuhukom, walang makatatayo sa harap ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Anong ibig sabihin noon, mga kapatid? Walang kayang tiisin. Hindi nila kayang tiisin yung judgment ng Panginoon. Everybody say amen. Can we clap our hands to the Lord? Pakipatay nyo na lang. Pati yung dito, sumasayang na sa akin. Hindi ko alam kung anong klaseng amoy yan. Pero patayin nyo na. Okay. So, grabe mga kapatid. You cannot even stand the judgment of God. So, God is rational. So, kung ang pag-iisip, that's the will of God. Ang Diyos pala ay hindi nagkakamali ng desisyon. So, ngayon, pag tinandaan mo yan na God He will never make any poor judgment. Kung yan ang nasa isip mo, okay. So, what's happening to me right now is alam ng Diyos. What's happening to him right now is, alam ng Diyos. Kung nangyari yun, may rason ang Diyos. So kung ganun yung pagkakilala mo sa nature ng Panginoon,
unti-unti mong mauunawa yung kalooban niya. Second is, God is constant. He is always dependable, always the same. Hindi po nagbabago ang Diyos. His mood range was within reason. Kung mayroon man siyang mood, this is because of that certain reason. Halimbawa, nung siya'y dumating dun sa bahay, sambahan, mga kapatid, hallelujah, nung nakita niya sa templo, may mga nagtitinda, may mga money changers, tinaob niya yun. O, tinan mo si Lord, mainitin ang ulo. O, pero you nowhere find in the Bible na ginawa niya sa iba yon. That's only for that purpose. Bakit? Kasi sabi niya, my house shall be called the house of prayer. Hindi ito palengke, hindi ito tiyanggi. Ang tao po, kasi ang nangyari noong unang panahon, ang tao pumupunta na doon, hindi na para manalangin, kundi para magtinda na, magtiyanggian na, ganyan. So sabi niya, no, this house should be called the house of prayer. Kaya tinumba niya yun. Malis kayo, sinasabi niya, hindi ito. Marami naman, malawak naman yung lugar dyan eh. Di magtayo kayo ng palengke dyan. Pero the house of God should be a house of prayer. Everybody say amen. Amen. Pero hindi mo nakita sa ibang istorya doon, mga kapatid, na God has the same mood range nung siya ay ginawa niya ulit yun. Never natin nakita ulit yun. Ang Diyos pa, Pastor, ay masaya. Of course. Pastor, ang Diyos ba ay nalulungkot? Sorrowful ba siya? Yes, occasionally. Di ba, may pagkakataon na when Lazarus died, di ba, the shortest verse in the Bible was recorded. And Jesus wept. And this is not just wept. Parang artistang nagpaluha lang ng sa kabilang mata, sa kabila namang wala. Oh. Hindi lang siya parang naluha. Wept is like with agony, with grief. It's not because of the death. It's because Lazarus is so dear to the heart of Jesus. There is grief. Kaya sabihin natin, alam mo, huwag ka malungkot. At least buhay ka pa. Alam mo yung word na at least? Pakiburan nyo nga sa bokabularyo natin yan, mga kapatid. Pag tayo ay may nakikitang taong nag-grieve, di ba? Okay lang yan. At least, alam mo yung mga, pakiburan nyo yan. Kasi hindi nakakatulong yung word na at least. Hindi po. Di ba, huwag ka na magsalita. Wala ka na lang sasabihin. Kasi pag magsalita tayo minsan, para bang, may mas maganda pang bagay na lang. Oo, alam niya. O namatayan ka ng anak, at least meron ka pang, ibang anak. Oo. O at least buhay ka pa, manganganak ka pa. Hindi ko kailangan manganak. Ang kailangan ko yung anak ko mabuhay. Ganun yung sasabihin sa'yo. Ikaw naman at least buhay ka pa. Manganganak ka pa. Tama naman siya. Pero sa oras na yon, hindi niya kailangang manganak. Ang kailangan niya, mabuhay yung anak niya. Ako niya ibig ko sabihin. Minsan yung, yun nga, Jesus Christ wept, mga kapatid. And, kanina, habang papunta doon sa opisina, naiisip ko si Jesus Christ, paano niya tinanggap yung pagkamatay ng kaibigan niya. Di ba binalita sa kanya, Jesus, yung kaibigan mo, naghihingalo na. Ang sabi sa kanya, sabi niya, di ba, hindi, tutulog lang yan. Tutulog lang yun. Pero mo naman tutulog lagi, alam niya namang may sakit na yun eh. Pero for some reason na delay siya. Well, sa istorya mukhang delay siya, pero in the perspective of the Lord, there is no delay. Kaya pagdating niya nga doon, ang unang bumungad sa kanya si Martha eh.
Lord, kung nandito ka lang. Yung oras na naghihingalo yung kapatid ko, kung nandito ka lang, isang pray mo lang yun, Lord, tanggal yung kanyang sakit, yung karamdaman. Kung nandito ka lang. Pero umiyak din si Jesus. Talaga namang iniyakan niya rin yun. Tignan mo iniyakan niya mga kapatid, pero binuhay niya rin naman. Tignan mo yung dalawang nature ng Panginoon doon. As a man, God as a man, in the nature of man, He cried because of the grief. But in His nature as deity, as God, God can raise the dead. Makapangyarihan ng Panginoon. So God is constant, mga kapatid. God is constant. Nadidepress din ba ang Diyos? Never. Because the spirit of depression is not of God. Confused? Ang Diyos ba naku-confuse? No. God cannot be confused. He's God of order. He's God of His wisdom. He's the knowledge. He's everything. So walang confusion sa Kanya. Ang Diyos ba committed? Yes, absolutely. He is a committed God. So this is the will of God. Gusto mong malaman, maunawaan ano ang kalooban ng Panginoon? That's it. Pag nakita mo yung nature niya, ang Diyos ay committed, ang Diyos is absolutely katulad niyan, siya ay sorrowful, yes, occasionally. So hindi mo siya tatanungin sa sarili mo pag dumating ang panahon, nalulungkot ako eh. Alam mo, it's okay for us to rant, rant natin sa Panginoon. Lord, bakit mo naman kinuha yung kaibigan ko? Lord, pwede mong sabihin yon. God can understand that. It's never wrong to say the Lord, to express the Lord your emotion, what you feel. It's never wrong. Because Jesus Himself, He cried. And hindi nga lang siya nag-rant katulad natin na nagtatanong, bakit ganon, bakit ganito, bakit ganyan. It's okay with God. God can understand that. God can definitely can understand you. Everybody say amen. Minsan mahirap lang talagang intindihin yung kalooban ng Panginoon, lalo pat ang dami mong tanong. But God can definitely understand why you are asking question. Actually, you are not grieving because of the person. Nakuha niyo po ba ibig sabihin? We are not grieving because of the person. We are grieving because of us. Because we cannot see them anymore. We cannot touch them. We cannot talk to them anymore. It's all about us. It's not about the person. Hindi naman yung tungkol sa tao eh. Kaya ka nagigrieve eh. Nagigrieve tayo dahil sa sarili natin. Tayo yung may kailangan. Ano ba bang kailangan niya sa atin? O si bahala kayo, dalawin kayo kung gusto nyo. Pero, di ba? We are grieving because of our needs. It's not of that man's or person's need, kundi our needs. Everybody say amen. And God is totally aware. Gusto mong maunawaan ang kalooban ng Panginoon? Let me tell you this, that there are no blind spots in the visions of God. Walang bagay na hindi nakikita ng Diyos. There are no blind spots. When He views our life and all of its components, there is no aspect of lost, or there is no aspect lost to His grasp. Pag tiningnan niya ang buhay mo, pag tumingin siya sa iyo, lahat ng component, lahat ng aspeto ng buhay mo, walang kulang para sa Kanya. He sustained everything. Lord, hindi pantay tingin mo sa amin eh. Siya mayaman, ako hindi. Siya matalino, ako hindi. Para bang, sabi ko nga, magkakaroon tayo ng problema kung ating ipapantay ang Diyos, kung paano tayo mag-isip. Ay, ganun din siya mag-isip. Ikaw lang naman nagsasabi no na hindi tayo pantay eh. Bakit? Kahit ba matangos ang ilong mo, yung oras mo ba mas marami kaysa sa akin? Pares na naman tayo 24 oras ha. Ha? Bakit? 25 ba sa'yo dahil matangos ilong mo? Ha? Hindi naman, di ba?
So kahit maganda yan, pangit yan, gwapo, mayaman, may pinag-aralan, wala. Kung hindi man tayo pantay sa paningin natin, sa Diyos pantay tayo, 24 oras lahat. Bakit? Yung mayaman ba, pag namatay, saan pupunta? Ano ba libingan niya, nakalutang? Pag mahirap, ang libingan nasa ilalim ng lupa. Pag mayaman, nakalutang. Ay, di ang dami. Di ba, nakuha niya ibig sabihin? Hindi, di ba, pantay naman tayong lahat. At gano'ng kayaman, kakarampot lang ng lupa na naman ang paglalagyan sa'yo. Yung iba nga, sinunog na, hindi na nilagay sa lupa. O di gano'n na lang kaliit. O, di ba? Naihalo pa sa sinigang. Di wala na. Kaya pala maasim-asim. Lumapot. He's totally aware. There are no blind spot with the Lord. The Master's look of understanding is always full of perception and compassion. Never judgmental. God is never judgmental. He's always loving, and that is the will of God. He's always loving. He never sees us, mga kapatid, and judge us quickly. Kasi kung nangyari yon, mga kapatid, wala po tayo dito sa simbahan ngayon. Lahat tayo patay na. Kung susundan ng Diyos yung ating, di ba, yung ating paraan ng panghusga, ikaw, dami mo. Alam mo, ilang taong ka na, 20 anyos ka, alam mo, 3 taong ka na naging mabait eh. Nung bata ka eh. In 17 years mo, barumbado ka eh. So kung ako titingin, wala talagang maligtas. Kung ganoon ang Diyos, walang mabubuhay dito, mga kapatid. God is never judgmental. Because there is a time of judgment. May time of judgment, mga kapatid, ha? Kaya nga bago tayo umabot dun sa time of judgment, iiwas mo na ang sarili mo sa judgment. Sa anong paraan? Sa pagtanggap sa Kanya. Pag tinanggap mo ang Diyos, mga kapatid, at ang ibinihis mong katwiran ay katwiran ni Kristo, hindi ka naaabot dun sa judgment. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Judgment of reward na dadaling ka ng Diyos sa judgment of reward. Reward ang ibibigay sa iyo. Hindi yung judgment of going to destruction. Nakuha niyo ibig ko sabihin? So God is totally aware. Remember that. God is also well adjusted. Hindi po insecure ang Diyos. At never ang Diyos naging inferior or nag-struggle ang Diyos sa identity niya. Kaya nga galit siya pag sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Tingnan niyo sa Exodus chapter 20, sinabi niya talaga din sa 10 utos, diba, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Bakit niya sinabi yon? Hindi siya insecure sa mga Buddha, hindi siya insecure sa mga kung sino-sino mga Diyos na sinasamba ng tao, kalabaw, baka, unggoy, ahas. Hindi ang Diyos insecure sa ganon. Pero sinabi niya niyan, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Period. Bakit? Kasi yun yung identity niya. Siya yun. Hindi siya insecure. At hindi siya nagkailanman nag-struggle sa kanyang identity. Nung tinatanong nga siya, di ba, Lord, sabi ni Moses, pag tinanong ako ng mga Israelita kung sino ka, anong sasabihin ko? Anong sagot ng Diyos, mga kapatid? Sinabi niya ba na kung anong pangalan niya? Di ba hindi sabi niya, I am that I am. Ibig sabihin, I am the God of Jacob. I am the God of Abraham. I am the one who exists from the very beginning. I am God. Walang iba. Sabi niya, I am. Hindi naman sinabing, we are. Kung we are, hindi tama yung Trinitarians. 3 sila nga. I am lang sinabi niya Mag-isa lang siya. Doon pa lang sasabihin, monotheistic na yung statement na yun. I am. Hindi sinabing, we are. We are. Alam, dami nila doon. Everybody say amen. There's only one God in heaven. Remember, mga kapatid. And His name is Jesus. Yeah. He's well adjusted. Not once did He grab for a scapegoat. Not hint of placing the blame.
not a flash of justification or false rationalization. Ang Diyos, ganun siya mag-isip, mga kapatid. He is well-adjusted. Hindi siya para bang ginajustify niya yung mali. Sa Kanya, ang mali ay mali, ang tama ay tama. Kaya kung gusto mong tingnan, maintindihan ng kalooban ng Panginoon, pag nauunawa mo siya, ang nature niya, malalaman mo, hindi kalooban ng Lord ito. Itong gagawin ko, hindi kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi, mambiblame ako ng ibang tao eh. Magtuturo ako ng ibang tao. Ayaw ng Diyos yan. Bakit mo nasabing kalooban, hindi kalooban ng Diyos yan? Kasi ang Diyos hindi ganyan eh. Pwede mong sagutin. Kasi ang Diyos hindi ganyan. Alam nga naman ang Diyos, ang kalooban niya mandaya ka, tapos siya hindi nandaraya. Pero ang kalooban niya mandaya ka. Hindi ganoon. Kung ano ang Diyos, yun ang kalooban niya. Kung sa Diyos walang daya, di kanya mga ginagawa at sinasabi, wala ring daya. Kaya kung susunod ka sa kalooban ng Panginoon, huwag kang mandaya. Amen. Diba, alas 7 pasok mo, nilagay mo doon, 6:45, nandun ka na. Dumating ka, 7:30. Grabe ka. Okay yan ha. Dagdag sweldo rin niya, pastor. Diba? Kung 7:30 ka dumating, 7:30. Hindi yung, kapatid, minsan, di ba, ganun tayo yung para lang may pakinabang sa atin. Di ba? Ganun yan eh. Di ba, natatawa si Sister Mikey. Hindi ko alam kung ano yung nilalagay niya doon. Di ba? Kayong dalawa. Alas 9 pasok, no? 9:30 kayo dumating, pero alas 9 pa rin nakalagay doon. Magalit si Lord sa inyo. Hindi kalooban ng Diyos yan. Mag-sorry na? Sige. Repent na kayo. Nakuha niyo ibig sabihin? Tapos sabi mo, Lord, I want your will to be done in my life. 30 minutes lang, hininakaw mo. Gusto mo will of God pa. Nagnakaw ka nga ng 30 minutes eh. Bahala kayo. Kung tamaan man kayo mga kapatid, sorry ha. Hindi naman ako nananadya dito, mga kapatid. Ako rin, mga kapatid. I honestly, when I go to office, it should be 8 o'clock, nandun ako. Pero minsan mga kapatid, 7:45, 7:30, nandun ako. Minsan nga, wala pa nga 7, nandun ako, lalo pag yung coding. Pero I never go to the DTR na gagawin kagad ako para makita. Minsan, tagal-tagal pa mag-standby sa labas, kwento-kwento. Pag mag-aalas 8 na, tsaka ako pasok. Kasi, it's way of habit pa na, may habit ka na alam mo kung anong gusto ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos. Everybody say amen. God is within the rich. Hindi po siya sa mga mayayaman, ha? Ibig sabihin, rich, yung bang maabot mo sa ba? Reach out. Kasi kung para sa mga mayayaman lang, talo tayong lahat, mga kapatid. He is not some stone-hearted. Hindi po siya yung kantang pusong bato, mga kapatid. Bronze body in the heavenlies. Hindi po daw siya ganun. But can be touched by our needs. Needs mo nga lang, matatouch mo na siya eh. By our needs. Sino ba hindi naubusan dito ng needs? Lahat tayo may needs. Who needs money? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hebrews chapter 4 verse 7. Tingnan nga natin kung ano ba yung nakalagay dyan. Yan. Again, he limited a certain day, saying in David, today, after so long a time, as it is said, today, if you hear his voice, harden not your hearts. It's when we hear the voice of God. Can we read in verse 5 muna? Tingnan natin. Okay. Verse 5 says here, and in this place,
Again, if they shall enter into my rest, seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief. So because of unbelief, they did not enter. Again, he limited a certain day, saying in David today, after so long time, today, if you hear his voice, harden not your hearts. And every time we go to the Lord, mga kapatid, and every time we come to Him with our needs, can we please also think that God is not so far, hindi siya malayo, mga kapatid, na yung ating mga pangailangan ay alam niya rin. But we need to be open. We need to be sensitive. If you hear His voice, harden not your hearts. He is very much alive and always in touch with man's spirit. He always has time, and this is the will of God. God has always time. Inisip natin na mga kapatid, ang Diyos ay nakikinig lang pag devotion natin. Ang Diyos nakikinig lang. No, God has always time for us. Paano ko nasabi yun? Na ang Diyos ay palagi may oras sa atin. Isa pa nga nag-anyaya call unto me and I will answer thee. And I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Siya ang nag-aanyayang tumawag sa kanya. Tapos nung tumatawag tayo, wala pala siya. Hindi po ganun. God is always within the reach. Kaya ngayon, that is the will of God. That is the nature of God. If that is the nature of God, so meaning to say, tayo, anong kalooban ng Panginoon sa buhay natin if God is within the reach? Ang kalooban ng Panginoon sa atin, we will always reach Him. Yan ang kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos palagi natin siyang abutin, kausapin, kwentuhan, isama mo sa conversation mo ang Panginoon. Nagmamaneho ka, naglalaba ka, naglalakad ka, anything you do, mga kapatid, everything we do, mga kapatid, let's include God. He is within the reach. Katabi mo siya, nasa likod mo siya, nasa harap mo siya, nasa ibabaw mo siya, nasa ilalim mo siya, nandiyon ang Diyos sa lahat ng dako. So God is within the reach. Kaya kung tatanungin niya ako, Pastor, kailan ba dapat manalangin? Palagi. Bakit? God is within the reach Yung kalooban ng Diyos yun na palagi tayong maabot sa ating mga pangangailangan. He is competent. He is able. He is competent. He is able to do something about every situation which comes to His attention. There is not anything He cannot handle. He just speaks the word to meet the need, and this is the will of God. God is competent. Ano ba Tagalog ng competent? May kakayanan, di ba? Capable, di ba? God is competent. Alam mo ang competency ng Panginoon saan? Word. Doon mo malalaman na ang Diyos ay competent. Alam niyo kung bakit? Because by just mere words of God, everything or anything can happen. Wala pa yung pitik niya, ha? Wala pa yung boses niya, ha? Word lang. Basahin mo lang yung word. Di ba, nung uno, in the beginning was the word. Ang kanya ibig sabihin, word lang yon. Kaya yung salitang ating pinakikinggan, preaching, Bible study, binabasa nyo sa bahay, sa inyong mga devotion, it's a powerful, it's a very competent. God is powerful. Just by mere words, salita lang mga kapatid. Paniwalaan mo lang yung salita. Nasa yung kapangyarihan ng Panginoon. Everybody say amen. Kaya anong kalooban ng Panginoon? Ang kalooban ng Panginoon, palagi mong paniwalaan yung kanyang salita. That's the will of God. Palagi mong paniwalaan ang salita ng Diyos. And last is, God is realistic. He is not, or He will not prescribe a course of action which is impossible. Some things appear to us to be impossible, but with God, nothing is impossible. So, may mga bagay daw, God will not prescribe. God will not let you be in the situation that it is impossible. In your eyes, maybe it is impossible. In your capacity, maybe this is impossible. Pero sabi diyan,
God will not put you into a impossible situation. Meaning to say, if you have this difficulty and challenges, this is not impossible in the sight of God. This is possible. The only challenge is, how are you going to make your mind like the mind of God? Paano mo gagawin yung isipan mo katulad ng isipan ng Diyos? Pastor, Diyos siya siyempre walang imposible sa Kanya. Exactly. Talagang walang imposible sa Diyos. Ano dapat kong gawin, Pastor? Kunin mo yung paano sa mag-isip. Ano yun? Sa Kanya, walang imposible. Realistic ang Diyos. Isipin nyo lang maigi paano naging realistic ang Diyos sa buhay natin, Pastor? Tingnan nyo, obserbahan nyo ang isang tao. Ikaw na lang, huwag na ibang tao. Ikaw, obserbahan mo ang sarili mo. Mula bumbunan mo hanggang talampakan mo, tingnan mo kung hindi realistic ang Diyos sa iyo. Kung hindi realistic ang Diyos, yung ilong mo, nandiyan sa bumbunan mo. Tingnan ko lang, hindi ka uhugin palagi. Realistic ang Diyos. Amen. Yung mata natin, hindi isa dito sa likod. Anong gusto nyo? Ganun na tayo, di ba? Harap-likod yung ano. God is realistic. Hindi tayo ginawang mukhang alien. Thank you, Lord. Nako, God is so realistic. He will never put us into an impossible situation. Kaya nga nung babasahin nyo yung Book of Exodus, di ba? Sila Moses, nung tatawid na doon sa Red Sea. Sa paningin ng tao, talagang imposible yon. Pero sa paningin ng Diyos, wala lang, yung tubig, wala silang, ilang yun, wilderness yun Yung bato, nakasunod sa kanila kung saan man sila magpunta. May gumugulong na bato. Ang point is this, God will not bring you into the place of impossibility. Maybe in your sight, maybe in your observation, it's impossible. But God will not bring you there. Sa tingin nyo, hindi ba kalkulado ng Diyos yun? Nalalakad sila mula doon sa Egypt, papunta doon sa bundok ng Sinai, kung di ako nagkakamali. Hor pala. Tama ba? Hindi. Sinai nga, oo. Sa tingin nyo, hindi nakita ng Diyos yun, yung Red Sea, kung saan sila dadaan? Sa tingin nyo, hindi nakita ng Diyos yung challenges? Imposible. But let me tell you this. This is the thing that I learned in the ministry. And this is also quoted by our leaders, mga kapatid. And I find it true. Listen to me. There are things in life, especially in the ministry. We call it I don't know the right term. These are the things that are not declared by God. These are the unforeseen things. The unforeseen things in the ministry. Okay, I remember now. The hidden parts of the ministry. There is a hidden part in your faith. In your journey as Christian, there is a hidden part. Let me tell you a story. Do you think, if Joseph sees beforehand, si Joseph yung the dreamer, kung alam niyang siya ikukulong, kung alam siya hihuhulog, kung alam niyang siya pagkakaisahan ng mga kuya niya, do you think he will tell the dreams sa kanyang tatay tsaka sa kanyang mga kapatid? Sa tingin niyo, kung si Abraham, alam niya na i-challenge siya ng Diyos, ang anak niya, si Isaac, at papatayin niya, do you think susunod pa si Abraham? There are hidden parts of the ministry or in the ministry. Yun yung bagay na hindi pinapakita ng Diyos No kanya? Kasi pag pinakita ng Panginoon yon, hindi ka na maglilingkod. Ayoko dyan papatayin lang naman pala ako Susunugin lang naman pala ako Ba't pa ako pupunta dyan? O di alalayo ka na. There are hidden parts. Hindi pinapakita ng Diyos yun sa inyo at sa atin. Bakit? Kasi alam niya, mga kapatid, na tayo ay lalayo.
Pero tinan mo yung pangako sa atin. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ganun magsalita si Apostol Pablo? Si Apostol Pablo naniniwala sa Panginoon, yung hidden parts, hindi niya man niya alam Di ba? Nung siya nakasakay sa sa barko, mga kapatid, malulunod na sila. Di ba? Hindi niya alam yun. Hindi niya alam yun. Pero kung ako alam ko na malulubog yung barko, ba't pa ako sasakay dyan? Lulubog pala yan Oo. Pero sumakay si Paul because he don't know the hidden parts of the ministry. Pagsakay niya doon na lamang nayanig at taranta yung kapitan. Pero kinausap siya ng Panginoon. Wala ni isang mamamatay sa inyo. O sinabi niya sa kapitan, Kap, don't worry, chill-chill lang tayo. Walang mamamatay dito ngayon. Ano walang mamamatay? Tataob na tayo. Hindi. Sabi ng Lord, wala. Nagkagutay-gutay man yung barko nila, pero lahat sila ligtas. There are hidden parts in the ministry na hindi sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya nga, hindi ka nagtataka sa sinabi ni Paul, we are more than conquerors. Bakit niya nasabi yun? Kasi na-realize niya that the hidden parts of the ministry, kahit gaano ito ka-challenging, will not even make you anong tawag doon? Yung separate from God. Kaya nga sinabi niya, di ba? Who can separate us from the love of Christ? Tabak, kagutom, hindi sabi, hindi makapaghihiwalay yan. Kaya kung ikaw si Paul, ba't mo nasabi yon? Because you know that there is something that is hidden in your ministry. Hidden ministry. Meron yan doon. Kaya minsan, pag tayo umaabot sa puntong ganyan, huwag tayong padadala. Everybody say, hindi pastor, hindi ko alam to, ganito pala dadanasin ko sa buhay ko. It's okay. That's the hidden part. Kasi kung pinakita ng Diyos ay maaga-aga pa sa'yo, hindi ka magiging Christian. Nakukuha niyo po ba ibig ko sabihin, mga kapatid? Naiintindihan niyo ba? Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Now, next week, I'll be discussing about knowing the plan. Kasi kung may will of God, may plan ng Panginoon. So, I'll be discussing about the plan, and also, I will be discussing next week about what are the will of God, what are not the will of God, ano yung mga hindi kalooban ng Panginoon, at ano pa ba dito? I will also discuss about madiscover mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ayan. Huwag kayong absent, mga kapatid. Doon natin malalaman kung kalooban ba ng Diyos sa buhay mo na manalo ka ng loto. O, di ba? Napa-praise God ka, mukhang tumataya ka talaga, brad. Di ba? Ano pa? Tapos, yan, discuss ko sa inyo yan, mga kapatid, next week. So, wag po kayong umabsent at pagpalain tayo ng Panginoon. Pwede ba natin palakpakan si Lord, mga kapatid? Thank you, Jesus. Amen. Any questions? Meron po ba kayong tanong, mga kapatid? Okay, Brother Mark. Sige. Thank you, Jesus. Microphone daw, Brother Pau. May tanong na po ako, Pastor. About po kasi ito sa ano. Ang will po ba ng Panginoon ay nagbabago based sa ugali or sa base sa pamumuhay ng isang tao? Like, dahil ngayong tao po, di ba, mayroon tayong free will. Ibig sabihin ba nun, arbitrary yung will ng Panginoon based sa kung ano yung flow ng pamumuhay ng tao po, Pastor? Parang nagbabago based sa pagbago rin ng kilos ng tao. Parang gano'n. Parang conditional? Opo, parang, for example, ganito yung will ni Lord sa buhay mo pero nag-iba kang direction. So, mag-a-adjust na naman yung will ng Panginoon. Nag-a-adjust po ba kayo? Parang ganun po.
nag-a-adjust ba ang will ng Panginoon based sa pamumuhay ng tao Eh, or hindi. vice Ah. kabaliktaran? Hindi na perfect will yun. Opo. Pag ang Diyos ang mag-a-adjust, hindi na perfect will of God yon. Kasi when we say perfect will of God, as sinabi ng Romans chapter 12 verse 2, yung perfect will of God, walang adjustment yon. Kasi nga perfecto eh. So, halimbawa, ang will of God sa buhay mo ay maligtas ka. Hindi ka naniwala sa salita ng Diyos. So, ibig mong sabihin dahil hindi ka naniwala, anong gagawin ng Panginoon sa iyo? Mag-a-adjust siya? Kung ano yung God is constant nga kanina, 'di ba? He does not change. So kung ano yung kanyang will sa iyo from the very beginning, yung pa rin yung will niya sa iyo hanggang sa dulo. Meron lang kasing sabi ko nga next week yung dalawang will of God, yung the general will of God. You can read it in 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 to 12. Basahin niyo sa bahay mamaya. That's the general will of God. Meron namang specific will of God sa buhay ng tao. Kasi, general yun, lahat. Ito yung kalooban niya sa lahat ng tao. Pero may specific ang Diyos sa iyo. Kasi unique tayo ang kinreate ng Panginoon. So, may mga situation ng buhay mo na wala sa situation ko. Pero may will ang Panginoon sa iyo. The same sa will niya sa akin. So, God does not change. So, hindi pwedeng magbago yon. Kasi pag sinabi kong oo, babangga tayo sa mga bersikulong yun na ang Diyos ay hindi nagbabago. So, hindi pwede mag-conflict yan. So, God is perfect in His will. So in short po, parang ikaw babalik-ulikot ng direksyon pero at the end of the day, babalik ka pa rin doon dahil sa will ng Panginoon. Well, depende sa tao. Depende sa tao. Kasi kung magpaliko-liko ka man, sabihin natin magpaliko-liko ka, tapos ang ending mo pala ay sa Lord din, di unang-una, bias na yon. Bakit? Kasi ang ending mo rin pala kay Lord. No, mga kapatid. Depende sa tao. Kasi again, magpaliko-liko ka man, pero nasa iyo ang desisyon whether you want to come back to the Lord. Or you want to, mantosawa ka na lang kung saan mo gusto magpunta. Pero ikaw pa rin yung kasi magdidesisyon. Yun lang naman hinihiling na sa atin ng Panginoon eh. Doon papasok ang context ng pananampalataya. Kaya kahit magwardi-wardiyan siya ngayon, ayaw niyang makinig, okay lang yan. Pag pumasok sa pananampalataya, doon ngayon siya babalik doon sa sinasabi mong kalooban ng Panginoon. At doon yun, isa lang yun ha. Dahil kung makikinig pa siya, magpapatuloy siya, lalo niyang maiintindihan pa yung mga kalooban pa ng Diyos sa buhay niya. Ayun. Okay. Okay ba yun? Anyone na gusto pang magtanong? Merong gustong itanong? Sister Evelyn. Sir, bali, natanong ko na po before, yung example, namatay yung isang tao dahil sa accident. Can it be called will of God pa din? Bali, di ba yung sagot mo po before, yes, kasi sa Lord naman walang word as an accident. My question po ngayon is, for example, may isang taong dadalhin sa ospital, tapos nirefuse siya ng isang ospital kasi walang pang down. Tapos, in the process of going to another hospital, namatay siya in the middle. So, paano po papasok dun yung will ng Panginoon na mamatay na siya or may neglect yung tao sa process? Or it's still will of God? Ang sagot ko sa question, Mr. Evelyn, is the action of man is greater than the will of God? If the answer is yes, tama yung sinasabi mo. Kung ang action ng tao ay mas higit pa sa kalooban ng Diyos, tama yung sinasabi mo na may neglect yung tao kaya namatay, may neglect yung kapwa-tao kaya namatay yung isang tao. Tama yung argumento mo. Pero kung yun ang paniniwala mo na mas mataas ang action ng tao kaysa sa kalooban ng Diyos. Pag sinabi natin mas mataas ang kalooban ng Diyos kaysa sa action ng tao, kahit pa lahat ng professional doctor, experts, specialist, pumunta dun sa tao para dugtungan ng buhay niya.
Pag sinabi ng kalooban ng Diyos na hindi mabubuhay yan. Kaya baligtarin natin, walang negligence, pero namatay pa rin. So hindi mo pwedeng i-count yun sa, akala ko ba, kasi magagaling itong mga, So again, hindi pwedeng maging mas mataas ang aksyon ng tao o kalooban ng tao sa kalooban ng Diyos. Again, sabi ko kanina, there are things in life that because we cannot explain it further, the reason why we cannot explain it further because this is true, because we don't really yet understand everything about the will of God. But if we understand everything about the will of God, the same question will not be asked. Nakuha niyo. Tama yung sinabi niya. May pagkakamali yung tao, pastor namatay na lang. Sige na lang, mamatay ka na lang kasi may pagkakamali yung tao So, again, pwedeng mangyari yon kung sabi ko nga, kung ang kalooban ng tao ay mas nire-regard ng Lord na mas mataas kaysa sa Kanya. But, following that argument says, lalabas na ang Diyos ay hindi na omniscient at hindi na omnipotent. So, it's not. Hindi po pwedeng sa negligence ng tao, kaya namatay ang tao, o nagsuffer ang isang tao, o nawalan ng buhay ang isang tao dahil sa kapwa-tao. Nawalan ng buhay ang isang tao dahil gusto ng Diyos. Nagkabuhay ang isang tao dahil gusto ng Diyos. So, yun ang sister. So parang siguro papasok mo na siya dun, Pastor, sa pag may grief yung tao, it's not because you don't believe God. It's because parang as a person na nagigrieve, parang tawag dun, parang yung faith mo na alam mo na ang Lord lang kumukuha ng buhay ng tao, ang bumabawi. Pero pag nasa stage ka na nagigrieve ka, siguro doon yung kanina po yung earlier mong sinabi na doon papasok yung pananampalataya. Oo, kasi lost is a grieving or grief is unavoidable. Hindi mo siya maiwasan. At pag ang tao nasa grieving period na siya, sabi ko, it affects the theology, it affects the faith. Kasi you start to question na bakit siya namatay? Ang bait-bait nito Bakit yung ibang masasama dyan, hindi mamatay-matay? Buhay na buhay pa rin. Nanloloko pa nga Pero ito, ang bait So you start to question. But your question is not actually about disbelieving God. It is because grief attacks you. And if grief attacks us, it's unavoidable. It is a feeling or emotion that is normal. Because loss will usher you to grief. And grief is normal. Pero tinan nyo, kapag ang tao ay hindi nakabangon sa grief, hindi nawala yung grief niya, it's not because hindi siya naniwala sa Diyos. It is because the period of denial is still there. Actually, may grieving tayo, not sabi ko nga kayo, not for the person na namatay. Sa sarili natin. Bakit? We feel lost. Wala tayo. Parang, ang dami. May mga regrets. Hindi tungkol sa tao yun yung grief mo Tungkol sa'yo yun Pansin nyo ba? Ang grief hindi tungkol sa namatay. Ang grief tungkol sa atin. Pero andyan yan. Grief is there. Hindi mo yan maiiwasan. Parang ngayon, hindi, okay lang sa akin yan. Sige. Alam mo yung parang yung grief, nagpupusap sa gilid. Sige, ako naman nagpapakalakas. Sige, hintayin mo ako. Pag ako dumating sa'yo, bagsak ka. Kaya may mga tao, mga kapatid na tatapos ng lahat-lahat, biglang inabot ng grief.
bagsak. Hindi kinaya. Kasi akala nila, kaya no. Grief is there. That's true. That's a normal emotion. And in time of grief, our hope is God. Kaya kung babasahin nyo sa 1 Thessalonians 4:12 ba yun? Pwede ba natin 1 Thessalonians 4:12. Okay. 12. 13, I'm sorry. But I would not have you to be ignorant. Ayaw daw ni Paul na tayo maging ignorante. Bakit kaya? Concerning them which are asleep. Sino yun? Mga namatay. Tungkol daw sa mga namatay. That you sorrow not, even as others which have no hope. Pakinggan nyo maigi. Sabi dito, that you sorrow not. Huwag kang magkaroon ng grief na katulad ng mga taong walang hope. Because people, tayo, pag may namatay kang kaibigan, malungkot ka. Pero at the back of your mind, masaya ka dahil alam mo na He will be with God. Umiiyak ka. Hindi ka umiiyak dahil lang sa sobrang lungkot. Umiiyak ka, part ng pag-iyak mo dahil dun sa nawala siya. Pero, may pag-asa siya. Huwag ka daw umiyak na parang walang pag-asa. Huwag ka daw malungkot na parang walang pag-asa. Kaya sabi niya, huwag kayong parang mga ignorante. Ayaw ko na kayo ay hindi makaalam. Ayaw ko na kayo ignorante. Kaya tayo mga Kristiyano, kapag may namamatay na kapwa Kristiyano, malungkot tayo. Pero yung lungkot natin for a moment. Ang totoo nun, at the back of our mind, we are happy because He is already with the Lord. Amen? Yun yung pag-asa. Ay, paano halimbawa? Namatay, wala sa Panginoon. Ayun, lalo kang malungkot ngayon yan. Wala sa Panginoon eh. Everybody say amen. Mayroong kalungkutan, may grief na may kasamang hope, at mayroong grieving na may walang kasamang hope. Amen. Masakit mamatayan, masakit mawalan ng mahal sa buhay. Amen. Pero mas masakit, nawala na nga, maiimpyerno pa. Double kill. Double death. Diba? So, ayaw natin nun, mga kapatid. Amen. Praise God. With a heavy heart, mga kapatid, my heart is so heavy. Amen. The man who used by God for me to be a Christian already passed away. Nung araw na siya ay nasa ospital, and I bargained with God. Lord, sabi ko, this man was used for me to be a Christian. Lord, I bargained, sabi ko, Lord, heal him. I put my trust in you. Then the following day, after 2 days, I went back home. Nakauwi na siya. Sabi ko, wow. Thank you, Lord. You listened to my bargain. Then, suddenly, he died. Sa tingin niyo, hindi ako nagtanong kay Lord? Impokrito ako kung hindi ko sasabihin hindi ako nagtanong. Lord, di ba may usapan na tayo? Again, that's the perfect will of God. Kaya it challenged my mind. Lord, paano ko ba malalaman kung ano? Know me and you will know my will. God told me by impression. Know me and you will know my will. That's why I teach you tonight. Knowing the will of God. Everybody say amen. Can we clap our hands to the Lord? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We bless your holy name, Jesus. You are the author of life. Hallelujah. Hallelujah. You are the source of everything, Lord. Hallelujah. God, hallelujah. Let your comfort be upon us, Lord, tonight.
In the name of Jesus, we follow your will. We follow your will, Lord. We follow your will, and we believe in you, Jesus. We believe in you, Lord. We believe in you, Jesus, that there are great things that awaits, hallelujah, after this life, oh Lord. God, comfort us, Lord, in the name of Jesus. Comfort Sister Lani, Lord, and her family, Jesus. I pray, Lord Jesus, that let your will be done in the lives of your people, O Lord. I pray. Hallelujah. Supply their needs, O Lord. Let your provision follows them, Lord. Thank you, Jesus, for the life of Brother Alex, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.